The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back, guys. We're here again. Dito lang sa Kwentuhan Lang, Walang Personalan podcast. It's me, Aves. And it's Patrick. We're back again for another topic. Dito na naman kami. Kamusta kayo mga listeners? Okay ba kayo dyan? Kami, okay naman kami ni Patrick, I think. Yeah, okay kami dito. We're surviving. Yes. Yeah. Parang ang hirap naman ang trabaho natin. Hindi naman. Oo nga, hindi naman gano'ng kahirap. Wala lang to. Yeah, that's why pag break time namin, may energy pa talaga kami to make some podcasts. Sana all. Patrick, ano ba dapat pag-usapan ngayon for this episode? Well, kasi magsa-summer na, no? So, di ba Yeah. pag nagsa-summer, ang init, pinagpapawisan. Oo. But you still wanna smell good. So, Yes. dapat so how do you maintain freshness, diba? Fresh, yung ibang Dapat pogi look. Pogi look. Amoy baby ba? Hindi naman baby. Depende sa baby yan. Amoy gwapo. Gwapo, ganun. Ano yan? Baka albatross sa katawan? Albatros. Pwede ba yan? Alam mo ba yung albatross? Hindi ba yun yung parang sinasabit sa banyo? Yes. Oh my God. Fresh na fresh, di ba? Fresh yun. Oo. Na-bring up natin to. Sabi mo nga, magsa-summer. Pero sa Philippines, it's like summer all year round. Di ba? Ay, oo. Medyo parang ganun. Yeah. It's always hot in the Philippines. Yes. Palaging mainit. Humid kasi. Humid kasi. Oh. I know, kasi naalala ko, tuwing nandun ako, kahit umuulan, yung tipong paglabas mo ng shower, pawis ka na pa rin. Pawis ka agad. Every time, pawis lang. Para ako naka-steam or sauna. Ganun lang kasimple. So, dapat ba bibilhan tayo ng albatros na sinasabit sa katawan? Pwede, anting-anting mo yun. Repellent. Pwede siguro mag-invento nun, yung parang kwintas na, I know, na may perfume, di ba? Para ka lang kotse. Parang ang kotse, di ba? Naglagay ng air freshener. Pero, kidding aside, I mean, honestly, para presko ka lagi and to smell good, syempre deodorant muna. Yeah. So, maliligo, magdi-deodorant. Deodorant. Pero ang finishing touch ko lagi dyan is yung mga cologne. Ayun, sakto. Parehas tayo. Hindi mawawala. Hindi ako lalabas ng bahay na walang cologne. So yung usapan na to is mabango-bango. Oo, mabango. Yeah. Ay, hindi ako lumalabas ng bahay na hindi naka-cologne. Oo. Yeah, parang yung bathroom ko, merong dedicated corner na nandun yung mga cologne ko. Oh, wow. Ganun ka din ba? Hindi siya sa bathroom Ano siya sa loob ng closet. So, merong section doon. Oh, okay. Na, like here, kapag mag-grocery ako, Yeah. I wear something different. Aba? Pag pupunta sa gym, it's something different. Pag pupunta sa work, it's something different. So, it just depends sa mood, sa occasion, sa season, ganyan. Yes. Sa kasi hindi ba meron tayong dalawang season dito? Ano yung dalawang season na yan? Sorry. 4. Ay, 4. Galing mo! Akala ko din napatanong ka. I know. Hindi doon sa Philippines kasi 2, hindi ba? Oh, yes. Parang rainy season and parang summer. monsoon at saka summer lang. Yeah. Parang ganun lang, yeah. But sa States, merong spring, summer, fall, and winter. Yeah. So, nagpapalit-palit po dito ng cologne every Kung sinasabi nyo sa Philippines, bipolar ang weather dito, manik na. Ang dami na yun. Ang dami na personality. Ang daming personalities. Ayan, Patrick, ito, ano yung first ever mong cologne or perfume? Yung naalala mo? Oo, well, here. Nung bata pa ako, nung baby pa ako, palagi akong pinapabanguhan nun. Okay. So, ang natatandaan ko nun, it's either yung Johnson & Johnson or yung Angel's Breath. Oh, yeah. I remember pinapabanguhin sa baby Yung Angel's Breath niya, meron din siyang parang polvo form, di ba? Parang pulbo. Yeah. Pulbos, yeah. Yeah. Nilalagay sa liig, sa likod. Bango na, no? Diaper, super bango. Yeah. Citrus fresh. Ginagawa pa ba yung mga yan? I think ginagawa pa yun, pero hindi mo lang kasi basta-basta makikita yun Hindi ko alam kung meron tinda dito sa, sa may market ng tindahan ng mga Filipino. Pero, yeah. I know, ginagawa pa yan.
I think though that's why hindi masyadong tinangkilik. I mean, you would think na dahil siguro pag bata ka masyadong sensitive pa yung ilong. And I mean, malakas yung amoy. Mabango siya. Pero I don't know how it bodes para sa mga bata, di ba? Yan, pero yun naalala. Same tayo. Yun parang Ano ba yung gamit mo? either Bata. yun, yeah, parang naalala ko yung scent na yun. And then yung mga cologne na parang, ewan ko, Johnson & Johnson din ata yung mga yun, mga baby cologne or something, di ba? Yeah, basta yung mga baby cologne lang. Yeah. But then, here, Ave, kailan ka nag-start na mag-use ng something like yung mga mahal na cologne, like yung mga designer? So, ako, ito, grade school, syempre hindi pa ako aware dyan. Whatever my mom sprays sa leeg mo or Ayun na something, yun. di ba? Yun na yun. So, hindi talaga ako aware. And then, ito, high school, nung nasa Philippines ako, syempre medyo on a budget ka, di ba? So, yung naalala kong pabango ko nun, hindi pa masyadong kamahalan. Mga bench. Oh, bench, oo. Yeah. Have you, mga cologne na bench? Did you Yeah, buy? I tried them. But then yung kasing dad ko, siguro 2 years old pa lang nun ako, or 8 years old, nagpadala siya ng Calvin Klein, yung CK1. This was back in 1992 or 1993. It just came out of the market. Talagang bagong-bago talaga siya. So, yun yung first ever talaga na designer cologne ko. Yung Calvin Klein at 8 years old, grade 2 ako noon. Yeah. And everyone was smelling, like, sniffing me. Wow, ang bango mo. You smell good, gano'n. So, ikaw pala, heartthrob ka ng dati. Ano ba? Bata pa lang ako, yung mga pabango ko. Lahat inaamoy ka na yun. Yun. Tas nung nung high school ako, siguro mga 14 years old, mga second year, Aqua di Gio. Labas niyo, like, lahat ng mga bagong labas ng mga pabango binibigay sa akin ng dad ko. I know, so maganda pala Fourth year, Dolce & Gabbana. Ang ganda na exposure mo agad. Grabe naman. Sana all. Ako naman kasi, hindi, ako yeah, naman yung sa age na kasi yun, nung, let's say, high school mostly, it's when we get parang conscious, di ba? Parang yung sa akin nun, okay, bibili lang mga bench, I don't know, pen shop kung meron nata sila. Mga body spray. I don't think they're called cologne. And the reason is because iba yung focus ko nun. Kung di ako magko-computer games, yung budget ko, or may pag-date ka, gamitin mo sa labas, di ba? Yeah. And then yung mom ko naman, nasa US naman siya nun. Pero di ko maalala ang requested for cologne. Yeah, kasi parang iniisip ko na pwede na to. Hindi ka pa focus nun sa mga yung mga ganun. And then, pero if yung mahal na-expose ako agad sa mga yung mahal na cologne is when, I think I was 4th year high school. Oh, okay, yeah. And then, I remember yung friend ko, meron din siyang pabango. I think it's from the States or something. Binenta niya sa akin yung cologne niya. It's Bulgari. Oh, social. Yeah, Bulgari. I forgot which one. Ano siya, napaka-manly ng amoy. Hindi ba yung nasa kulay blue na... Alam mo, I'm not... Or yung parang clear lang siya? So, the bottle is pabilog. Oh, I see. Okay. Pabilog siya dun, naglalay flat. Oh, I don't know what it's... That's called, aqua. I think so, yeah, right. Yeah. May pagka-green na blues, sometimes yung, sa mga listeners, expert po talaga si Patrick sa bababa. Hindi naman masyado. Huwag nyo na i-google, tanong nyo si Patrick. Galing mo! Pero yun yung first exposure na, okay, meron ako nito. So, mabango siya. It did last long though. Yeah. But I would say, hindi siya parang bagay sa weather ng Pinas. But ma-kwan ba siya? Spicy ba siya? Yeah, medyo spicy from what I remember. So, yung mga spicy kasi na ganyan, kapag spicy, mas mabagay yan kapag yung mga fall na ganyan, yung hindi masyadong mainit kasi it gets overwhelming. Kapag yung mainit and then you wear something spicy, nakakahilo siya, parang parang hindi siya nagmamatch talaga yun. And then, yung mapabaw ko din nun, syempre nag-upgrade na from bench, medyo nagmamahal na, parang nasa 300 pesos na yata. Yeah. It's called Aficionado. Oh, yeah. I think I have heard of that one before. Yeah, nasa mga mall siya, sa gitna. And then, I think mga parang dupes sila. May mga similar smell sa mga mamahaling brand. Oo. So, were they good or ano? So, they were good. That's the reason parang I always bought from them. I wouldn't say it lasts long though. Siguro at max 4 hours.
Oh, it's not bad. It's And not since hindi naman siya mahal, pwede ka mag-apply na mag-apply. Yeah, yeah. So, yun yung laman ng bag ko nun. May pabango. Tsaka Oo. isang notebook. Ay, nako, sa bag ko hindi rin naman wala ang pabango. Oo. Oh. And then, college ka, ano yung ano mo? Pabango mo? Ay, May signature or pabango ka ba nun? Or wala pa? Actually, wala akong signature, but then I use anything and everything, you know. Oo. Ang natatandaan ko noon, yung, paano ba yung gamit ko noon? I think yung Versace na purple. Okay, yeah. Yeah, that one smells good, but it smells a little mature. So, it's between that and yung yung Dolce and Gabbana for men. Yun ba yung light blue or no? Hindi pa sikat yung light blue nun eh. Oo. Yung una kasing labas ng light blue is nung 2005. Oo. That one is yung parang mga nasa rectangular container siya na frosted yung glass. Okay. Those are for female. Although, nung okay. 2005, nagpadala yung mom ko noon. It smells good, but it's actually meant for females. But, male can also use that. Tapos, Okay. after siguro mga 2 to 3 years, naglabas na rin sila ng light blue for men. I see. Oo. So, nakita nila na medyo nagugustuhan din ng mga lalaki. Oo, yeah. Mhm. Yeah. Mabango rin naman yung yung DNG nga. Mabango Oo. siya. Ako naman nung college, nung first start ko, so nagji-gym na ako diyan sa sa mga Fitness First. Oo. Ano if you alam mo yung gym na yan? O doon sa Pampanga yan, di ba? Yeah, so yung mga yung Fitness First ito nasa mga malls sila. Oh, They're okay. they're usually sa mga SM. Oh, hindi pa ako napunta dyan noon. Oh, yeah. Wala So pa yatang gym yan noon nung wala pa no. Oo. I think they're from I'm not sure anong Singapore. And Okay. parang nagba-branch out sila sa Asia. I'm not Wow, sure. social. Yeah, so yung mga binabayad ko nun monthly, medyo mahal nga kung titignan mo. Magkakano ba mga gym membership nun doon? Ako nun, which was mga 3,000 a month. $60? Oh, mahal siya. Mahal nga siya. Mahal siya. So yung mom ko galit na galit sa akin, ba't ang mahal ng gym mo? Wow. Anyway, doon ako nag-gym sa mall pa kasi convenient. Yeah. And then, yun, doon ko na unang natuklasan ng isa sa mga naging favorite ko ito. Anong favorite mo? Versace, Pour Home. Ayun ba yung light blue or yung ano? Yung siya, clear bottle na square. And then yung Okay. emblem niyang bilog na silver na nandoon. Pero light blue ata siya. Nakikita mo. Oh, okay, yeah. Silver cap. Oh, okay, yeah. Mhm. Ayun talaga yung parang maamoy mo parang... Talagang na-captivate ka. Yeah. So mga listeners, if di nyo pa naamoy, ako talagang, ko yan, nasa top 3 ko yan. Mhm. Bango talaga para sa akin, Versace Pour Home. Ikaw, hindi mo yan? I think I've smelled that like a long time ago. Kaya lang hindi ko kasi ma-figure out yung smell niya. Yeah. Ang nag-iisik sa mind ko is yung Versace Pour Home na nasa purple square na yung Mhm. parang siyang may zigzag yung mga gilid. Oh, okay, yeah. Yeah. Yun. Yeah, but well, here. If you were to wear perfume or cologne, Yes. wear something that's going to make you feel happy. Yeah, totoo. Like don't mind other people. Oh, hindi ko gusto amoy. Yeah. No. Wear something that would make you feel happy, would make you feel sexy and confident. Yeah, tama yan. Kasi ako, most of my colognes, which hindi ko na mabilang kung ilan eh. Para sa akin. I know, siguro mga 20 plus yan. Yun yung Pero yung Versace For Home, for me, it's yung happy place ko. Kasi when I smell it, mabango talaga siya. And yung feedback, it makes me happy because yung feedback from the other people is, mabango siya. It smells sexy. Dahil, anong suit mo? Parang mga tipong ganun. Yeah. And then sa Philippines, I think it matched the weather, Kasi medyo, Perfectly. hindi siya citrus siya, but it's not that citrusy. Yeah. Parang ganun. And yeah, yun yung parang fresh galing ka sa gym workout. And So, ginagamit mo na ba tong Versace na to sa gym or everywhere? multi-purpose siya nun. So, ganun ko siya kagusto. Oo, yeah. Yeah, kahit saan ginagamit ko nun. So, would you say na ito yung signature scent mo? Signature scent, I wouldn't say signature, but nasa top 3 ko. Oo. One of my all-time faves yan. I see. Yeah, kasi tulad ng sabi mo, I work alone depending on sa mood. Yeah. Yeah, ganun yan. Mhm. And then, so all throughout college, Patrick, sabi mo, nagtitest ka ng marami, ganun ba? Mhm. So, kahit tanongin kita kung ano signature mo, wala talaga eh, no? Siguro nung mga time na yon, dun pa rin ako sa Aqua di Gio. Oh, Yun, at saka yung CK1. Okay. Because kasi if you smell them, like it's like a rich, clean, citrus, ocean vibes. So, parang kapag in-spray mo siya,
like yung parang wow, yung parang ang linis, ang gwapo ng amoy, Yeah, parang yeah. ang sexy. Ayun talaga yun, anything citrus na doon ako naglilin talaga. Oh, I see. Oo. Yeah. Ako naman, I got into the cologne game. Ikaw, medyo na-expose ka na maaga, no? Ako, I got into it talaga. Kasi kahit nung college ako, yung sinabi kong when I was introduced to Versace for home, I wasn't really still yung parang, oh, I have to buy this, I have to buy that, or pabili ako nito, ganyan, di ba? I would say I got into it nung bumalik na ako ng States. Oo. And then, ito naalala ko pa yan. So, dumaan ako Macy's. Mm-mm. And then yun, I usually buy mga damit-damit, ganyan. Oo. But then, nasa first floor lagi mga cologne, di ba? Oo, lahat na Gucci, Versace, Yes. lahat doon, Calvin Klein. And then, yung mga tao doon, syempre, pinapatest yan, di ba? Oo. Ako, sabi ko, sige, kunin ko na nga, amuin ko. And then, guess ano yung unang pabango na parang nagustuhan ko nung namoy ko? John Paul Gaultier. Hindi eh. Hindi yun, no? Guess. Nabanggit mo na. Versace pa rin. Hindi pa rin. Kasi sabihin mo na. Aqua di Gio din. O, di ba? Yeah, yung so like, pag naamoy mo, it's like, oh shit, bango. bango, di ba? Then, nung nagdigin ako sa history niyan, matagal na pala yung pabango Matagal ito. niya, like 90s pa siya. I know, pero ang bango, no? Oo, bango niya. Kaya honestly ito, naamoy ko yung Aqua di Gio para sa mga listeners dito sa States. Mga Pinoy na tito. For some reason, no? Hindi na kasi siya yung para bang, since, this came out siguro mga 1997 or 1998. Okay, yeah. So, yung mga estudyante, no, na mga bata, pa mga tito na ngayon. I see, kaya pala. Oo, kaya ayun ang nila. Hanggang ngayon talagang ayun ang talagang perfume nila or cologne nila. It gives, so if it's your first time smelling it, it's parang yung tulad sa mo, mabango, fresh, parang clean. Yeah. You know, that person's like, oh, maano siya. Parang maalaga sa sarili. Parang ganoon ang vibe. Oo. But now, it's because we're so used to it na halos ginagamit na lahat. Parang, ako naisip ko yung tito vibes. It's so common na lang. Yeah, common na siya. It smells old na. Yeah. So, usually noon, kapag nakakaamoy ako ng perfume na, yung parang perfume na vintage, parang, my God, amoy pang matanda to. Baka pag may nakaamoy na hungay ng Aqua di Gio, amoy pang matanda. Ayun na yung amoy ng matanda ngayon. Yeah. You know? Pero at the same time, kahit na sinasabi ko yan, I still have. Right. So, meron ako ngayon yung Aqua di Gio parfum. I think it's reformulated. Yeah, well, yung Aqua di Gio na yan, yung first one kasi niyan, yung parang silver cup na may frosted glass. Ang ganda ng glass. Hanggang sa nagkaroon na siya ng mga different variations, Yes. ganyan. May black, may clear na may perfume. So, yun. Oh, ito, Patrick. Alam ko nag-work tayo. So, what's your parang go-to pabango na sinusot sa work? Okay, well, right now kasi since ang lamig pa po dito sa States, ang ginagamit ko, anything na yung parang gourmand spicy. Okay. Yung parang, it kind of smell like sweet. Yung tipong gusto niyong kagatin si cake, Patrick. Vanilla, spicy, yun. But then, kapag ka summer, hindi na nang ginagamit ko. Yeah. So, ang ginagamit ko right now is yung brand ng paano nga ba yung brand na yun? Ako nakalimutan ko na yung Ang brand. dami din kasi. Yeah, oo. Yeah, So again, it depends talaga sa mood, no? Tsaka sa weather. oo. Aves, what did you use nung Today? Oo, yeah. So today, I saw it from TikTok. Oo. I don't know, para siyang imitation, pero the quality is actually good. It's called the Afnan 9 p.m. Right, oo. Yeah. Yeah. Matamis-tamis din siya. Yes, it kind of smell like a cake or a chocolate cake na parang may pagka vanilla. Yeah. Parang dessert po ako naglalakad. Dessert. Ganun. Naglalakad akong red ribbon. But it's not too sweet. Yung parang sakto lang siya. And it smells clean at the same time. Oh, yeah. Hindi siya yung parang overpowering na yung parang, hindi rin po kasama pwede magsuot ng mga matatapang po dito. I know. No? Kasi mga pasyente, baka, ano yan? Yeah. So, meron kwento dyan. So, one time, ewan ko, I forgot what I wore. Isang pasyente, sinigawan ako. Ang bagsik na suot mo. Tapos, okay, nag-walkout lang ako. Like, okay.
Hindi. Since magsa-summer na, magpapalit ka ba ng ano? Like, what would you wear kapag ka-summer na? Kapag mainit na rito sa Vegas. Sa mga hindi po nakakaalam, sa Vegas, super init dito. Yeah. Nagiging 120 degrees Fahrenheit. Ganun kainit. Alam mo, ganun siya kainit. At the same time, it seems like it's hotter in the Philippines. Is it because humid Humid kasi? kasi sa Philippines. I Kaya know, parang diba? here naman hindi Dry naman heat kasi yung sa Vegas, dry ano? heat dito. Yeah. Tsaka dito naman, kahit umiinit, tulad sa ko, hindi mo kayo parang papawisan, dry talaga. Dry. And then, naka-aircon talaga lahat. Yeah. Yun. Yeah, kapag lang pupunta ka lang sa parking lot, Yeah. sasakay ka ng kotse mo, Yes. parang, oh my God, parang ka sumakay sa oven. Alam mo yun, ganun kainit sometimes. Pero yan, to answer your question, pag summer, I would wear something na fresh, parang Light and fresh, Light like and yung fresh. citrus na, Hindi na pwede yung mga, Yung mga woody. Mga woody spicy, Musty gourmand, na, Yeah. mahihilo na ho kayo nun kapag sumobra Yeah. na ng Pero kung naka-aircon naman tayo, baka nang pwedeng pasimple. Pwede pa rin siguro. Slight lang. Slide, yeah. Ayun, ito, kapag magka-club, anong gamit mo? Siyempre, di ba, pag magka-club, gusto mo pogi ka. Makaka-attract ka ng mga babae. Kung ako yung magsusuot ng pabango sa club, I would think, right now yung sa mood ko, yung, ang patawag doon, kay Tom Ford, yung leather. Yung Tuscan leather. Tuscan leather ba yun? Or hindi, yung, ano yung tawag doon? Uber or something? Parang... ombre leather. Ombre leather. Yeah, so here, this is one of the newest cologne ng Tom Ford, no? But then, before my ombre leather, there's Tuscan leather. It kind of smells the same, but from what I remember, mas matapang yung Tuscan leather. I see. They said that it smells like brand newly printed $100 bills and cocaine. Grabe naman. Ganun daw ang wow. ng Tuscan Do they leather. still sell that? Yeah. Oh, really? But then, I mean, hindi nagkakalayo yung amoy ng Tuscan leather sa ombre leather. Okay. So that's how you know it na... smells sexy though. That's how you know na matagal na po sa game si Patrick. Hindi ko alam yan. Sana all. Pero introduce ako dyan sa line ng Tom Ford. Parang dalawa pa lang yung meron ako. Yung Oudwood at saka... And pwede mo siyang ipag-layer. Hindi mo ba alam yun? No, hindi pa. Wala pa ako sa stage na. What's layering daw sabi ng mga listeners? What's layering? Kapag po magle-layer po kayo, like yung parang you can use 2 to 3 types of cologne or scent. Okay. Kombinasyon, no? Parang ipag-combine ninyo. Galing mo! So, yung Tom Ford line, pwede ninyo siyang ipag-combine, yung parang ipag-layer-layer. Oh, wow, okay. Yeah, so let's say parang gagamit ka ng ng Tuscan leather with like let's say like a jasmine rouge or something. Yeah. So like it amplifies the floral note para hindi masyadong matapang yung leather note. So parang pinabalance out niya. Okay. So kung natatapangan ka masyado sa Tuscan leather, lagyan mo ng konting jasmine rouge to make the scent softer. Yung kanta nga ni Drake ano yun? Doon sa lyrics niya, minention niya yung Tuscan leather because really? It smells that sexy. It smells that good. I have to because of all the videos I've seen so far sa YouTube, kasi ako nagre-research ako before ko bilhin, di ba? For some reason, I never saw yung Tuscan leather, but I think I do remember seeing it sa line niya on the website. Well, yung kasing Tuscan leather, it came out mga 2007, mga 2008. So, hindi na siya masyadong Kaya since luma na yung name na Tuscan leather, naglabas sila ng bago, ombre leather. Okay. But it kind of smells the same, yeah. Ito kasi, like I said, diba gusto kong gamitin sa club kasi itong yung ombre leather. Ombre leather, yeah. It's because, may first spray, para sa mga listeners, yung idea nyo lang, when I spray it smells like leather nga. Medyo manly. Oo. And then, I don't know, parang after 5 minutes, it starts to become fresh. Mm-hmm. I don't know how it projects, but for me, that's how I smell it. Yeah, that one smells really good. Yung ombre leather. You like the last time that you used? Para siyang may pagka, kapag ka bukas ka ng bagong like, let's say like Gucci bag, like yung Gucci leather bag,
buksan nyo yon and then smell. It smells kind of like that. Oh, okay. With the addness of, add mo yung mga freshness siguro. Oo, yun. Yeah, yung parang it smells something luxurious and fresh. Yeah. And basta it smells really good. It gives James Bond vibes. Pangmayaman vibe. Parang siga na Oo. Yeah. Oh, yun. I know, next, sa mga susunod na episode, we should go on deeper. Especially sa mga layering mo, Patrick. Sige, yeah. Pero last ito, para sa mga listeners, what would you say, pwedeng dalawang pabango. Give me two colognes na you would say is good for beginners. Like, they could use it, one for school or work, and then one for strolling around. In the Philippines, Oo. So, use something that's really like fresh and citrusy. Yeah. So, I would Bigay ka ng suggest... pabango, yeah. Ano ba? Oh my God, ang dami pong Na on the spot, Ano ako? Para sa mga listeners, yung podcast po kasi ng Patrick, palaging impromptu, wala kaming dito. Wala kaming script. Well, here, siguro ang masasabi ko na cologne, oh my God, ano bang... here, ito. Yung Versace na na yung na light blue yung container niya, no. Okay. It's not clear. It's like blue container. Light blue siya na square na meron para siyang mga zigzag edges. I just forgot the name. Is this Versace Eros? No, not Eros. Okay. Hindi, yung Versace for men, but it's like light blue container. Okay. Pinaka-bottle niya. That one stays fresh all day. Okay. It smells lightly musky. It smells soapy. It smells citrus. Okay. Yeah, but So is that for school/work everywhere. or for strolling? All year round, pwede mong gamitin yon. So ito pwede sa both. That's what you're saying. Anywhere, Okay. night, day, work, strolling, anywhere you use it, you would smell like just fresh and clean and innocent. Okay, yun yung yung tatanong ko sa'yo. Tatlong words to describe it. So you said fresh, clean, and innocent? Yeah. Okay. I think so, You yeah. read my mind. Galing mo! Ako naman, I would recommend. No? So for gym and not gym. I mean work and school and also gym. Yung sinasabi ko sa Versace for home. O yung nanalo Versace. Yeah, I know Versace won this Oo. Hindi siya ganong kamahalan. Siguro if you're in the Philippines, isang bottle mga 2 to 3K. Okay. I would say. I would think so. So Yeah. parang mga nasa $50-$60. Yes, yeah. Oo. Mabango siya. Like I said, hindi siya yung tipong makakadisrupt sa workplace or sa school na, bagsik naman, Oo, di ba? tapang. Tapang naman ang amoy mo. And then for everyday stroll, I would say na siguro yung like if you're going to the mall, yung tatanungin ka kung anong suot mo, yung Aqua di Gio. Ayun, yeah. It never fails. But then, it might smell old na sa mga bagong ngayon. Kasi, Yeah. diba, if you've been smelling it since childhood, tas pag Yeah. amoy mo, para mauwaw, luma. Yeah. Uso, ganun. It's just para sa akin like I said, if you want to smell fresh and citrusy, di ba? Yeah, maganda siya sa Pinas. Pero every time I smell it during sa Pinas, usually sila, may kaya. Ewan ko, for some reason, nakita ko. I mean, ewan ko, kasi parang sila yung mga tipong tito na nakatak in then nakalakos na malaki. Wala. Parang konti na lang 360 lakos. But the thing with the Aqua di Gio is marami na pong clone dyan. Like yung ang dami Yeah. na nag-imitate sa smell niya. So parang it smells very common na rin. Yeah. Yeah, and then, one tip nga pala, no? If you were to buy a cologne, i-test nyo po muna sa skin nyo. Yeah. Kung maganda yung chemistry niya sa'yo. Yeah. Because kasi, it might smell good on someone. And then, if you were to use it on you, baka mamaya, hindi pala maganda yung combination. I know, asin natural. Oh, asin na puta, naging suka. Oo, suka Pero what I would recommend sa mga beginner, like Patrick said, test nyo, punta kayo sa mga lugar na nagbibigay na sample, di ba? Yeah. And then, what I would do if you're still on a budget, hanap kayo ng mga clone. Oo. Yung mga clone na dupes na meron dyan sa SM or Robinson or any mall. Sa name na mention mo earlier na gumagawa ng... Yeah. The name might be different. Siyempre, iba nila yan for copyright di ba? Oo. Purposes. Pero pag malalaman mo naman kung magkaamoy sila.
Or yung nagbebenta mismo, like, is this a clone of ano po ba yan? Parang kamoy po ba to ng Aqua di Gio? Ganun. Yeah, so i-test nyo rin. Yeah. And make sure na it's something that you like, makes you happy, makes you Yes. confident. Hindi yung porke uso siya, Yeah. bili ka na rin, you know? I mean, especially like if you're getting into it as a beginner, yung mga clone, hindi naman masama yun because mas makakamura ka. Isipin mo, you buy the Versace na sinasabi Na clone, natin, diba? you pay thousands, and you can buy a clone for like hundreds lang. Mm-mm. Diba? And test it out. Find your signature one or a happy place, diba? Oo. But here, the you know, no matter what kind of cologne or perfume you use, kung hindi maganda yung hygiene mo, hindi ka naliligo Yes. araw-araw, it's not gonna help. So, Yeah. number one thing, maligo ho kayo. Yeah. Totoo. Maligo. Oo. Tapos kayo magpabango. Kasi meron tayong built-in na cologne sa katawan natin. We have to, linisin muna. Linisin natin. Linisin muna natin. Mm-mm. Ayun, hopefully na-enjoy niyo po ang usapan naming pabango, cologne ni Patrick this episode. And, we'll talk more for sure sa mga upcoming episodes. Yeah, at saka pag may question po sila sa mga perfume, sa mga Yeah. i-try natin silang, we'll try to help you. Yeah. Yeah, para... And then, sa mga listeners din namin babae, kung may gusto kayong itanong sa amin or parang ipa-review kumbaga. Oo, like kung saan tayo nababanguhan, di ba? Yeah. Saan kami nababanguhan in terms of women's pabango. Yeah, just let us know in the comment section. Mm-mm. And yeah, hope you guys enjoyed. Till next time, guys. Till Thank you next for time. listening. Bye-bye.